Pinoy Love Story Series. Pakanta-kanta pa si Jella habang binabaybay ang daan patungong palengke sakay ng kanyang lumang bisikleta. Tuwing Sabado kasi ay nagdadala siya ng mga gulay upang ibenta sa palengke, dagdag pambaon din kasi iyon ng bunsong kapatid niyang si Totoy. High school na ito at sa susunod na taon ay nasa kolehiyo na ang kanyang kapatid, kaya doble kayod silang dalawa ng kanyang ama. Pangingisda ang ikinabubuhay ng kanyang ama. At sideline niya lang ang pagbebenta ng gulay na inaangkat niya lang kay Aling Shoni. Tulong niya lang iyon sa kanyang ama dahil naaawa siya rito. Ayaw niya na nga sana itong pagtrabahuin dahil sa may edad na ito at kadalasan ay nahihirapan ng huminga. Ang kaso, hindi pa nakakagraduate si Totoy. Nasisihan ang dalaga habang kumakanta kahit na walang lyrics nang biglang may nagbuzzer na sasakyan sa kanyang likuran. Sa pagkagulat at sa takot na mahagip ng sasakyang iyon ay napihit niya pakaliwa ang manibela ng kanyang bisikleta. Kaya bumulusok siya pababa at kasabay niyang iyong nabuwal. Mabuti na lang talaga at pauwi na siya sa oras na iyon, kundi paniguradong malalamog ang kanyang mga dalang gulay. Kung minamalas ka nga naman, oo. Umusok ang ilong niya sa galit, lalo pat hindi man lang huminto ang naturang sasakyan kahit na bumaliktad siya sa kagagawa ng driver na iyon. Napakabilis mag-drive, akala mo pagmamay-ari niya ang kalsadang dinadaanan. Bisit, mabangga ka sana. Galit na galit ang dalaga habang itinatayo ang kanyang bisikleta at nagpatuloy pa uwi sa kanila. Nadatnan pa niya ang isang kulay itim na sasakyan sa tapat ng kanilang barong-barong at kung hindi siya nagkakamali, iyon lang naman ang sasakyang halos bumangga sa kanya. At sa gilid ng mamahaling sasakyang iyon ay may dalawang nakatayong lalaki at pulos, nakasuot ng itim, tila bodyguard. Sino man sa mga ito ay wala siyang kilala at wala siyang pakialam. Umuusok ang ilong niya sa galit na nagpapadyak na papasok sa kanilang tarangkahan upang tumambad sa kanya ang dalawang lalaki. Ang isa'y nakaupo sa luma nilang silya habang nakatingin sa nagsasalita niyang ama. Nakasuot ng all white at mukha itong Hollywood actors sa sobrang kagwapuhan. May hawak itong tungkod na bakal at kulay gold ang kulay. Matapos suyurin ng tingin ang lalaki mula mukha hanggang talampakan ay padaskol siyang lumapit sa mga ito. Mahahalata niyang mayaman ang mga bastos na lalaki at wala siyang pakialam. Basta galit siya sa mga ito sa ginawa sa kanya kanina. Itay, anong ginagawa ng taong to sa bahay natin? Nakatayo na siya ngayon sa harapan ng tatlo habang galit na nakapamewang. Napalingon naman kaagad si Stephen nang marinig ang mataray na boses ng isang babae. Naroon siya sa bahay ng matanda upang maningil ng utang 5 years ago dahil sa ipinambayad dito sa ospital ng maratay ang asawa ni Mang Domeng. Isinanla nito ang lupang kinatitirikan ng bahay na iyon at ang usapan nila kapag hindi ito nabayaran ang pera sa loob ng 5 buwan ay pwede niyang ilitin ang lupain kasama ang bahay. At dahil halos lagpas na ang kanyang palugit ay kailangan niya nang ilitin ang lupain lalo at kailangan niya na. At alam niya rin may mataray na anak si Mang Domeng at hindi niya akalaing matutulala siya sa kagandahang nasa kanyang harapan ngayon. Nakapalda ang babae lampas tuhod at nakasuot ng mint green at maluwang na t-shirt. Kung bakit sa anyo nito ngayon para bang may nabuhay sa kaibuturan ng kanyang puso. Itay, ano hong ginawa ng mga taong ito sa bahay natin? Pag-uulit ni Jella. Tila nabato kasi ang lahat sa kanya, maski isa walang makapagsalita. Excuse me ma'am, narito po kami upang ilitin ang lupang kinatitirikan itong bahay niyo. Si Attorney Soberano ang naglakas ng loob magsalita. Nanlaki naman ang mga mata ni Jella sa narinig at isa-isang tinignan ang nasa kanyang harapan. Ikaw ba ang may pakanan nitong paalisin kami? Napakurap na lang si Stephen nang makita ang hintuturo ng dalaga malapit sa mukha niya. As in, dinuro siya nito. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob nito. Pero imbis na makuhang sumagot ay tila nahihipnotismo siya sa pagkakatitig sa maamon nitong mukha, pababa sa makipot nitong labi. At kung bakit nag-iinit siya at gusto niya itong sunggaban at angkinin ang mga labing iyon. Shit, how could I feel like this? Hiyaw ng kukuti niya. Noon tumayo si Mang Domeng at pinigilan ang nangangalaiting anak.
Nauunawaan niya ito dahil hindi alam ni Jella ang tungkol sa bagay. Malaking pagkakautang niya kay Stephen Myrtle. Hindi niya rin iyon masabi sa anak noon dahil inakala niyang makakabayad sila pero heto, mag-aanim na taon na. Attorney, bigyan niyo po ako ng 1 linggo para makahanap ng malilipatan. Aalis po kami, pangako. Nakita ni Jella ang pagkabahala sa mga mata ng ama niya. Hindi niya lubos, mapaniwalaan ang narinig. Tumayo naman kaagad ang lalaking mala-adonis ang katawan na naka-all white at humakbang na palabas ng kanilang bahay. Sinenyasan nito ang tinawag na attorney ng kanyang ama na sumunod. Aalis na ako, Mr. Manrique, pero babalik kami. Seryoso ang lalaki bago tumalikod matapos siya nitong muling tapunan ng tingin. Sa lugar na iyon siya lumaki pero wala siyang natatanda ang nakaharap niya ang mga taong iyon na makakapal ang mukhang paalisin sila mismo sa kanilang lupain. Hindi siya papayag, magkakamatayan sila. Anak, may kailangan kang malaman. Bago pa man magsalita si Jella ay pinangunahan na ito ng ama. Inalalayan siya nitong umupo. Papalayo na noon ang sasakyang pagmamay-ari ng mga lalaking walang hiya. Anong karapatan nila para palayasin tayo dito, itay? At anong 1 linggo? Atin ang lupang to? Anak, kay Stephen ang titulo ng lupang to dahil isinanla ko iyon ng maratay ang iyong ina sa ospital. Wala akong ibang malapitan, si Stephen lang ang pinakamayaman at makapangyarihan dito sa lugar natin dahil siya ang nagmamay-ari ng ospital. Napamulagat naman si Jella, na-shock siya, nanghihina at gustong mawala ng ulirat. Pambihira naman kayo, itay. Wala man lang kayong sinasabi sa akin. Paano tayo ngayon, aber? Magkahalong galit at ines ang naramdaman ngayon ni Jella. At sa dami ng mapagbebentahan niyo sa lupa natin, iyon pang lalaking yun? Pangangalaitin ni Jella. Anak, wala tayong magagawa. Nangyari na. Kahit sisihin mo pa ako, hindi ko na maibabalik pa ang lahat. Kailangan mag-isip tayo kung saan tayo pupunta. Nasapon na lang ni Jella ang noo sa di malamang gagawin. Samantalang si Stephen pagkarating sa kanyang mansyon ay nagkulong siya sa kanyang mini office. Napapikit siyang di mawala sa isipan ang mukha ng babaeng iyon. At ngayon may naisip na siyang kapalit kung paano mababayaran ni Mang Domeng ang utang nito. Hindi niya napipilitan pang umalis ang pamilya ng lalaki sa lugar nila pero manunungkulan ito sa kanyang hasyenda. Isang bagay na pwede niyang makita ang anak nitong maganda. Pero sa ngayon, kailangan niyang maalis ang init ng katawan na nag-uumalpas kanina pa pagkakita niya sa babae. Mabilis niyang tinawagan ang kilalang babaeng hindi siya matatanggihan sa kama. Kinabukasan, pagkahatid ni Jella sa kapatid ay dumiretso siya sa bahay ni Mr. Myrtle. Walang habas niyang kinalampag ang bakal na gate. Buksan niyo ang pinto. Malakas niyang sigaw. Isang naka-uniform na gwardiya ang nagbukas sa kanya. Nagtatanong, ang mga matang tinignan siya mula ulo hanggang paa. Nasaan ang amo mo? Galit pa rin si Jella. Sino ba kayo? Nabuntis po ba kayo ni Sir Stephen? Nagkakamot ang guard na tanong. Anong nabuntis? Sa tingin niyo, papayagan kong mahawakan ng lalaking iyon ang dulo ng daliri ko? No way. Ilabas mo siya ngayon din. Pangangalaitin niya. May bisita si sir na babae, pumila kayo kung gusto niyo lang. Galit itong usal. Ano? Paghihintayin niyo ako? Ginto ang oras ko, hoy. Pagkasabay, itinulak niya ang guard at walang sabing pumasok sa loob. Mabilis na pinulot ang batuta ng gwardya at pinaghahampas ang salamin ng magarang kotseng nakaparada sa parking area ng malawak na bahay. Baka sa ganoong paraan makuha niya ang atensyon ng amo nitong mayabang, walang puso. Hindi siya papayag na basta na lang silang paalisin sa pamamahay nila. Napasigaw naman ang guard sa ginawa niya lalo pa at nabasag ang windshield ng kotse sa pangatlong hampas niya. Niyakap na siya mula sa kanyang likuran ng gwardya para lang pigilan siya. Pero patuloy na nagpupumiglas si Jella. Let her go, Benji. Boses mula sa bukana ng malawak na pintuan ang narinig ni Jella dahilan para mapatigil siya. Hayo nakita niya rin ang atensyon nito. Walang haba siyang lumapit sa lalaking seryosong nakatitig sa kanya. Mukha namang hindi ito nagalit sa ginawa niyang pagbasag sa kotse nito. Pero halatang hindi rin natuwa. So you think, after what you did to my car, you can live in this house? Nagtitimpi ang boses nito habang walang kurap na nakamasid sa kanya.
Napataas ang kilay niya. Bakit? Magkano ba yung kotse mo? Mas galit niyang tanong. It's worth 50 million. Oh no. Halos mawalan siya ng ulirat nang marinig iyon mula sa lalaki. Kamahal naman pala ng kotse nito. Malay niya ba? Eh di sorry. Alam mo ba minsan, dapat inihuhulog mo yung boss mo. Ang yabang no? Akalain mo ha? Windshield lang ang binasag ko. Hinatulan niya agad ako ng habang buhay na pagsilbihan siya. Pweh. Kausap na Jella sa kabayong pinaliliguan niya sa umagang iyon. Nasa kwadra kasi siya dahil pagkatapos niya lang namang basagin ang salamin ng sasakyan ni Stephen, ay hindi na siya binigyan ng pagkakataong umalis kundi kailangan niyang bayaran ang kanyang ginawa at dahil wala siyang pera, kailangan niyang pagtrabahuan iyon. Well, nagbunga naman ang maganda ang ginawa niya dahil maliban sa hindi sila napaalis sa kinatitirikan ng kanilang bahay ay nagkaroon pa siya ng trabaho. Yun nga lang walang sweldo dahil malaki lang naman ang utang niya sa mayabang na mortel. Sa isipang iyon, pinagsisipan niya ang kawayang padar ng kwadra at wala siyang balak tigilan kundi pa niya nakita natumba iyon dahil sa lakas ng pagkakasipan niya. Iniisip niya kasing si Stephen ang padar na iyon at kitang-kita ni Stephen ang ginagawa ni Jella mula sa kinatatayuang terrace at naiiling siya. Sa lahat yata ng babaeng nakilala niya, eto ang kakaiba. Hindi man ito marunong magpaganda dahil simula pagkabata puro pagtatrabaho para sa pamilya ang alam nitong gawin. Pero ang gandang taglay nito ang hindi niya napagsasawaang tingnan. Ikinatutuwa pa nga niya ang ginawa nito sa kotse niya dahil naging daan iyon upang makasama niya ang babae pero mukhang sa ayos nito ngayon mahihirapan siyang paamuin ang babae. Pero wala itong magagawa ngayon kundi sundin ang mga gusto niya dahil sa laki ng nagawa nitong damage sa kanya. Jella Manrique. Bulong niya sa pangalan nito na gustong sawayin sa ginagawa. Noon naramdaman niyang may bisig na pumulupot sa bewang niya mula sa kanyang likuran. Si Allen iyon na siyang tinatawagan niya kapag kailangan niya ng mapagbubuntanan ng init sa kanyang katawan. Honey, let's get inside. Pabulong ng babae. Allen, fix yourself and I'll take you back to Maynila. Utos niya sa babae habang binabaklas ang kamay mula sa kanyang bewang. Teka lang Stephen ha? Tinawagan mo lang ba ako para gawing parausan? Mataray na tanong nito sa kanya. Napakunot noo siya dahil alam naman ng babae ang gusto niya rito simula pa lang noon. Batid niyang ayaw niya ng commitment sa isang babae. Nang mamatay ang asawa niya, nangako siya sa sariling kailanman hindi magmamahal ng iba. Wala siyang ibang habol sa sinumang babae kundi dalhin lang sa ibabaw ng kama kapalit naman noon ay magandang buhay. Walang tugon na iniwan niya ito. Stephen, please, gusto ko pang makasama ka. If you heard what I'm saying, I won't do it again. You know me, Allen, hindi ako ang taong stick to one. Nagsisimula na siyang magbihis pero kinalas ulit iyon ni Allen. Okay, fine. Babalik ako sa Manila pero bukas na. Pagbigyan mo pa ako, magstay ng isang araw dito, please. Nagmamakaawa si Allen bago siya siniil ng halik sa labi. Nag-init siya sa ginawa nito kaya pagbibigyan niya ang babae. Hinapit niya ito bago inihiga sa ibabaw ng kama. Matapos magpaligo ni Jella sa kabayo ni Stephen sa kwadra ay pumasok siya ng mansyon. Magpapaalam siya sa binata na uuwi saglit sa bahay upang kumuha ng damit. Kahapon pa siyang dinaliligo, mabuti na lang talaga at mabango pa rin siya dahil naligo naman kasi siya kahapon bago sumugod sa mansyon ng mortel. Nasa kasagsagan ng pagniniig si Stephen at si Allen nang may storbong kumalampag sa pintuan at tila hindi magpapaawat dahil halos gibain ang sinumang iyon mula sa labas. Naiinis na bumangon si Stephen saka nagsuot ng roba. Sino man ang storbo na iyon ay mananagot sa kanya. Nakita niyang inis din si Allen na nabitin at binalot ang sarili ng kumot. What? Di niya mapigilang magtaas ng boses pagkakita kay Jella. Ito pala ang istorbong kumakatok sa labas. Alam mo bang istorbo ka? Anong pakialam ko? Tanghaling tapat, nagchuchuktsakan kayo. Matabil nitong sinulyapan si Allen ng masama na ngayon ay galit na nasa kanyang likuran. Napatiimbaga siya. Pwede, bilisan mo. What do you want? Narito ako para magpaalam. Uuwi na ako dahil kahapon pa ako walang bihes. Masama pa siya nitong tinignan. Hindi pwede.
Nainis naman si Jella sa itinugo ng lalaki. Talaga ba? Hindi pwede, gusto mo bang mamaho ako? Itinulak niya ito at pumasok sa loob ng kwarto. Hey, where are you going? Hindi na naituloy ni Stephen ang sasabihin ang buksan nito ang wardrobe niya. Masisiraan siya ng bait sa babaeng ito na napapatingin sa makorba nitong likuran. Ayaw mo kong pauwiin, di ba, para kumuha ng damit ko? Pwes, damit mo ang isusuot ko. Walang pakundangang naghalughog ito sa damitan niya. Nainis naman si Allen sa inaasta ng katulong ni na Stephen. Sino ba ito para pumasok sa kwarto ng mahal niya? At ano raw? Hihiram ng damit ni Stephen? Kung siya nga, di pa niya iyon nagagawa. Ang lakas ng loob nito. Nagtitimpi ako sa iyong babae ka, ha? Istorbo ka na nga sa ginagawa namin ni Stephen. Ang lakas pa ng loob mong mangingialam sa damitan niya. Agad sinabunutan ni Allen si Jella. Ang laki ng pagkakamali nito sa ginawang iyon dahil hindi nagpapakante ang dalaga. Bago pa man siya na ibalya ni Allen ay inapakan niya ito sa isang paa kaya nangingiringking ang hitad. Kasunod noon ay nabalandra na lang ito matapos iyong sikmuraan ni Jella. Hindi naman alam ni Stephen ang gagawin kundi napatulala na lang siya dahil parang walang anumang lumabas si Jella ng kwarto niya, bitbit ang kanyang damit at nag-iwan pa ng masamang tingin sa kanilang dalawa. What the? Siya pa ang galit? Naibulong niya habang sinasapu ang ulo sa katinignan ang namilipit na si Allen. Wala siyang nakapang-awa para dito, nakita niya ang nangyari at ito ang unang nanakit kay Jella. Stephen, wala ka man lang bang gagawin? Palayasin mo ang babaeng yun dito. Nangangalaiti si Allen nang makabawi sa sakit. Pumormal siya bago napatingin muli dito. Tuluyan siyang nagbihis at iniwan ang babae sa kanyang kwarto. Sasamahan niya si Jella sa bahay nito upang formal na ipagpaalam kay Mang Dome na kukunin niyang kasambahay ang anak ng lalaki. Hindi niya talaga alam kung bakit kahit anong gawin ni Jella nakukuha nito ang atensyon niya. Bukod doon, gustong-gusto niyang nakikita ang mataray nitong aura at palaban. Di baling magulo ang buong mansyon at masira ang mga gamit niya basta may something sa babaeng gustong-gusto niya. Habang nagmamaneho si Stephen patungo kina Mang Domeng ay napapasulyap siya sa tahimik na katabing dalaga. Nanonood kasi ang bango nito sa ilong niya dahil bagong paligo iyon maliban doon. Suot ng babae ang isa sa mga polo niya. Wala itong pang-ibabang suot at umabot lang ang damit niya sa mabibilog nitong hita. At kahit anong pigil niya sa sarili parang sinisilaban ang kanyang pakiramdam dahil sa babaeng ito. Gusto niya itong paliguan ng halik sa mga sandaling iyon. Damang-dama niya ang pagpupumiglas ng alaga niya sa loob ng kanyang pantalon. Buisit! Malakas niyang mura ng kusang gumalaw ang alaga niyang sawa sa loob ng kanyang pantalon. Bakit ba nagwawala ito doon at gustong manuklaw? Buisit ka rin! Nagulat na lang siya nang murahin din siya ng babaeng katabi sa pag-aakala. Eto ang minumura niya na ngayon ay nakatingin ng masama sa kanya. Hindi niya na napigilan ang sarili ng mapasulyap sa nang aakit nitong mga labi. Mabilis niyang itinabi ang sasakyan at kinalas ang seatbelt. Walang babalang sinapo ang pisngi nito. Hindi siya galit kundi para siyang nakikiusap na tumingin sa inosente nitong matang na mimilog na nakatingin sa kanya dahil sa pagkagulat sa kanyang ginawa. Hindi niya rin kayang bayaran ng malaking halaga ang babaeng ito para lang maangkin sa kama. Kaya iba na lang ang i-offer dito. Marry me, Jella, please. Wala sa wesyo niyang ibinulong ang katagang iyon bago niya sakupin ang labi nito at kumayusin ang halik. Sakto lang na napaunat ang dalaga sa kinauupuan nang maramdaman ang kakaibang lasa ng labing na nalalakad sa kanya. Para siyang inilipad sa ula pagkatapos maka-first kiss. Tama, first kiss niya iyon at di niya alam kung paano mag-react. Kaya nakanganga siya bilang reaksyon habang dinadama ang kakaibang halik mula sa mapangahas na lalaki. Iyon pala ang lasa noon. Ang lambot kasi ng lips nito parang marshmallow. Dagdagan pa ang mainit itong hininga na halos malusaw siya. Gusto niyang maihi. Pero teka, kanina lang may kasamang impacta ang lalaking ito. Ibig sabihin, namamangka ito sa dalawang ilong. Walang babalang tinuhod niya ang lalaki kaya namilipit ito sa sakit. Shit, ano ba? Napahiyaw si Stephen. Hoy lalaki, bago ang lahat ha, magkalinawan muna tayo. Ang sabi mo, marry me, Jella. Umoo na ba ako? Kung makahalik ka sa akin, boyfriend ba kita, ha?
Singhal niya rito habang nagpapahid sa labi dahil nilawayan siya nito. Naiwan pa ang matamis na lasa noon. Napalunok naman si Stephen nang marinig iyon. Gusto niya itong patulan dahil muntik nang mabasag ang balls niya sa ginawa nito sa kanya. Pero bakit ang cute nitong magalit? Ang sarap nitong halikan. Bakit ba siya nababaliw sa babaeng ito? Saka mayaman siya at napakagwapo pero kung tratuhin siya ng babae, akala mo, tipong tambay lang siya sa kanto. Ano bang ipinagmamalaki nito? Okay, fine. I asked you to marry me. Mababa ang boses niya nang magsalita, hindi niya magawang magalit lalo at ayaw niya ring magalit ito sa kanya. Ganyan? Dapat makiusap ka sa akin. Magkakasundo tayo sa bagay na yan. Sige, bigyan mo ako ng pinakamalalim na rason kung bakit pakakasalan kita, aber. Talak nito sa kanyang nakataas ang isang kilay. Oh gosh, just say yes, Jella, and you will be my wife. I can give you everything you need. Yun lang. Pagod niyang tugon. Hindi siya sanay magpakumbaba sa babae lalo at magmamakaawa pero ginagawa niya ngayon. Anong nangyayari sa kanya? Ano? Bibilhin mo ko ng salapi mo? Dinuro siya nito. Porke ba mayaman ka at gwapo sa tingin mo? Papayag ako sa gusto mong mangyari? Okay, Jella. Let me remind you ha. First of all, malaki ang utang sa akin ng amo mo. And second, sinira mo ang car ko. What did you supposed to do now para mabayaran lahat ng yun? Nasagad na ang kanyang pasensya at pinatulan niya na ito. Kasi naman lagi na lang siyang nabibitin. Natuwa pa siya ng manahimik ito which means nasa pool niya ang dalaga. So, answer me. Marry me or not? Pangungulit niya. Masama siya nitong tiningnan bago sumagot. Oo na magpapakasal ako sa'yo dahil wala akong choice. Pero di ba may babae ka sa bahay mo? Ano yun? Dalawa kaming pakakasalan mo? Hindi ako papayag. Nagawa pa nitong magmaktol. Naiiling si Stephen bago kinuha ang cellphone sa katinawagan ang driver. Naihatid pa Maynila si Allen sa mga oras ding iyon. Sa kanya binalingan na nakangiti ang dalaga at agad lumapit upang hapitin ito sa bewa. Teka lang Stephen, hindi pa tayo kasal. Wala na siyang pakialam sa sunod nitong sinabi at sinusian niya ng halik ang mga labi nito. Napasinghap na lang si Jella na animong papel siyang binuhat ni Stephen at inilagay sa kandungan nito. Napadilat pa siya ng may maramdamang matigas na bagay sa harapan ng lalaki. Pero hindi niya na iyon gaanong napansin dahil sa mainit nitong halik sa kanya. Ang planong ipagpapaalam lamang ni Stephen si Jella sa ama nitong manungkulan sa mansyon ay hindi na natupad kundi tuluyan niyang hiningi ang kamay nito mula sa ama upang pakasalan mismo sa araw na iyon kung pupwede. Ayaw niya nang ipagpapabukas pa ang kasal nila dahil nasasabik na siyang maging asawa ang babaeng nagpapakipot pa sa kanya. Ano? Kasintahan mo si Sir Stephen, anak? Gulat si Mang Doming. Pasemple nitong hinila si Jella malayo sa lalaki. Ang daming nangyari kahapon, itay. Sinugod ko kasi siya sa bahay. Ang kaso, ayaw niya akong kausapin kaya hayon. Sinira ko lang naman ang windshield ng isa niyang sasakyan na halagang 50 million daw. Malay ko ba? Nanlaki ang mga mata ni Mang Doming. Ano? Teka, totoo ba to, anak? Yun ba ang dahilan kung bakit kailangan mong magpakasal sa kanya? Baka nga ho, tay, pero wag po kayong mag-aalala, ayos lang ako. Hindi ako pakakanta sa lalaking yan. Kapag nakasal na kami, magiging mayaman na tayo. Kaya pumayag na kayo. Pangungumbinsi ni Jella sa ama. Matanong lang kita, anak. Mahal mo ba si Sir Stephen kaya pumayag kang pakasal sa kanya? Nag-aalala na naman ang kanyang ama. Bakit etay? Kailangan po ba? Mahal ko ang lalaking pakakasalan ko. Hindi ba pwedeng kaya lang ako magpapakasal kasi ang yaman ni Stephen at magiging maganda ang buhay natin? Mataman lang siyang tinitigan ng kanyang ama pagkatapos sabihin iyon. At kalaunan ay sinang-ayunan na nito ang kanyang plano. Wala rin naman kasing magagawa ang kanyang ama sa nagiging desisyon niya. At totoo, malaking tulong sa kanila ang offer ni Stephen. Matapos pumayag ng kanyang ama ay masaya itong niyakap ng mapapangasawa niya. Ipinaasikaso kaagad ng lalaki ang kanilang kasal pagbalik nila ng mansyon at ipinaalam sa mga kasambahay na magiging misis lang naman siya ng lalaking mortel dahil dito maraming nagtaas ng kilay. Pero kiber niya ang mahalaga, amo na siya ng mga ito simula sa araw na makasal sila ni Stephen.
Hindi naman kasilingid sa lahat kung ano ang ginawa niya pagkarating sa mansyon kahapon. Sabagay kung siya nga hindi makapaniwalang may dumapong swerte sa buhay niya sa araw na iyon, at lalong hindi niya akalaing mapapangasawa niya ang pinakamayaman at pinakagwapo sa kanilang lugar. Are you happy? Walang korap na nakangiti ang lalaki ngayon sa kanya. Nasa silid na sila pareho at katatapos lamang ng kanilang minadaling civil wedding. Walang gaanong inimbita si Stephen na kamag-anakan nito sa kasal nila dahil uli na ng lubos ang lalaki. Ang iba namang kamag-anak nito ay nasa abroad. Tanging ang ama lamang niya ang naging saksi nila sa kasal. Total naman, nasa tamang edad na sila pareho ng lalaki. Masaya syempre. Sino ba namang hindi kung katulad mo ang mapapangasawa ko, diba? Nagmamalaki niyang tugon. Masuyo siya nitong niyakap bago hinalikan at iginiya sa kama. Hindi na nila kailangan magpalitan ng sweet message sa isa't isa dahil hindi naman sila nagmamahalan. Hindi na nagulat si Jella kinabukasan nang sugurin siya ng babaeng hitad na halatang obsessed kay Stephen. Nabalitaan na siguro ng babaeng ikinasal sila ng lalaki kaya ganoon na lang ang galit nito. Stephen, lumabas ka, mag-usap tayo, walang hiya ka. Wala sa usapan natin na pakasalan mo ang muchachang yan. Malakas na sigaw ni Allen upang mabulabog sila ni Stephen sa loob ng kwarto. Tanghali na noon kaso hindi pa niya magawang bumangon dahil masakit lang naman ang gitna niya dahil tila dinaanan iyon ng pison sa nagdaang gabi. Sinigurado lang naman kasi ni Stephen na hindi siya makakalakad kinabukasan pero ang nakakapagtaka nagustuhan niya rin. Malay ba niya mahihibang siya na ipapadama sa kanya ng asawa. Tumayo si Stephen at hinawi ang kurtina upang tignan ang galit na babae sa labas. Pagko ay nagbihis ito at binalingan siya. I'll talk to her. Masuyo siyang ginawaran ng halik ng asawa sa kanyang labi bago lumabas ng kwarto. Sinundan niya lang ito ng tingin, saka binuksan ang napakalaking TV na nakadikit sa dingding at pinapak ang isang bowl ng dalang grapes ni Stephen para sa kanya. Pasalamat lang talaga ang Allen na iyon at hindi siya makatayo kundi lagot ito sa kanya pero sa ngayon, magpapagaling muna siya. Lumipas ang 2 oras na hindi pa rin pumapasok si Stephen kaya pinilit niyang bumangon at paisa-isang hakbang na tinungo ang bintana. Hinawi niya ang kurtina sa kasinilip sa baba. Saktong naghahalikan na sina Stephen at Allen nang buksan niya ang bintana. Tingnan mo tong lalaking to pagkatapos sa akin, doon naman sa isa. Bubulong-bulong si Jella. Pero nang maisip niyang wala naman siyang nararamdaman kay Stephen ay isinawalang bahala na lang ang nakita. Hindi naman siguro siya nagsiselos. Saka talaga namang nauna ang babaeng iyon kay Stephen kaya okay lang. Bumalik siya sa kama at humilata. Ilang sandali pa ay bumalik na si Stephen sa kwarto nilang dalawa na nakangiti. Siyempre nakaskor na ito doon sa isang babae. Ang swerte nga naman ng mayayaman at gwapo pwedeng mag-ulam ng iba't ibang potahe sa isang araw. Magbihis ka, aalis tayo. Malambing siya nitong hinapit sa bewang. Nasaan na yung babae mo? Naiinis niyang tanong. Hindi niya pinansin ang sinabi ng lalaki kanina. Excuse me, hindi ko babae si Allen. Ihahatid ko siya sa Maynila at isasama kita para ma-meet mo si Johan. Anong hindi babae? Naghalikan kayo kanina. Naiinis na naman siya. Sasagot pa sana ito pero sunod-sunod niyang isinubo ang 3 perasong grape sa lalaki dahil sa sobrang inis. Magdi-deny pa ito ganoong huli niya ito sa akto. Okay, fine. She kissed me at hindi ko napaghandaan ang ginawa niya but at least I tried to avoid. Wait, nakita mo kami? At ngayon nagsiselos ka. Matapos nitong malunok ang isinubo niyang grapes ay tinawanan siya ng asawa. Tuloy na paisip siya. Ba't nga kaya siya nagsiselos? Ang alam niya lang hindi na ito dapat nakikipagrelasyon sa iba dahil kasal na sila. Talaga lang umiwas? Marahan na siyang bumangon at umalis sa ibabaw ng higaan. Hindi niya nakita ang umiwas ito kay Allen kanina pero dahil wala siyang pakialam gusto na lang niyang tapusin ang kanilang usapan. San ka pupunta, Mrs. Mortel? Pigil sa kanya ni Stephen sa isang braso at muling inihiga sa kama na agad pinuluputan. San pa di maliligo dahil aalis tayo, di ba? Tugon niyang dinedma ang kakaiba na namang pakiramdam hatid ng bisig ni Stephen sa kanya. Oo nga pala. Okay, sweetie, maliligo tayong sabay.
Hindi na siya nakapagprotesta habang buhat nito papasok sa banyo. Naglambitin na lang sa liig ng asawang nakangiti sa kanya sa pag-aalalang mahulog. Basta ibang-iba ang pakiramdam niya sa mga sandaling iyon. Matanong ko lang, Stephen, sino si Johan? Habang nagbibiyahe na sila patungong Maynila ay naisipan niyang itanong sa lalaki. Katabi siya nito sa unahang bahagi ng sasakyan at si Allen naman ang nasa likuran. Pero kita niya ang pagtaas nito ng kilay. May son. Tipid na tugon ng lalaki, abala na ito sa pagmamaneho. My God, Jella, hindi ko alam kung ano ang itatawag ko sa'yo. Nagpakasala ka kay Stephen na hindi mo man lang nakikilala ang anak niya. Well, obvious naman na pera niya lang ang habol mo. Mataray ang tono ni Allen habang nagsasalita at may kasama pang pang-iinsulto. Jella, Allen, could you please stop it? Saway ni Stephen sa dalawa na hindi pinakinggan ng mga ito. Alam ko ang tawag ko sa sarili ko eh. Ikaw, anong tawag sa babaeng bubuntot-buntot sa isang lalaking may asawa? Galit ding sagot ni Jella. Hindi naman kasi niya ito kinakausap kaya sasagutin niya lang talaga ito ng pabalang. Isa pa ayaw niyang makita ang katawan nitong nababalutan lamang ng kaperasong tela. Ba't hindi na lang ito maghubad kung gusto nang ipakita lahat kay Stephen? Nakakahiyang ayos. Excuse me, Jella. Hindi ako bumubuntot kay Stephen, kundi inakit mo siya para lang pakasalan ka. Wala kang delikadesang babaeng bayaran? Mukhang pera? Gigil si Allen at hindi pa nakontento na dumukwang upang sabunutan sana si Jella ang kaso. Mas mabilis ang babaeng nasa unahan. Agad nitong nakuha ang maliit na gunting na nasa kanyang bag at itinutok sa mukha ng babae. Subukan mong hawakan ang dulo ng buhok ko, lalagyan ko ng dimple yung pisngi mo. Nagbabanta ang boses ni Jella habang nakatingin sa babae kaya nahintakutan naman si Allen. Tuluyan ang inihimpin ni Stephen ang kotse upang paggalitan ng dalawa. Kasalanan mo ang lahat ng to, Stephen. Kundi mo pinakasalan ang babaeng to eh. Di sana wala tayong problema ngayon. Nangangalaiti pa rin si Allen at naiiyak sa sobrang inis. Si Jella ay hindi na lang umimek total. Ano man ang gawin ni Allen, asawa na siya ng lalaki. Kasal sila at kahit magtumbling pa ito sa harapan ni Stephen, siya pa rin ang legal at ito mananatiling pinapantasya na lang ang nakuha niyang korona. Pagdating sa Maynila ay ibinaba na lang ni Stephen ang babae at ito na ang bahalang mag-taxi pa uwi. Halatang galit na galit pa rin ito at nagbantang hindi titigil hanggat hindi sila nagkakahiwalay mag-asawa. Samantalang silang mag-asawa ay tumuloy naman sa bahay ng lalaki. Hindi nga niya akalaing may anak na si Stephen na isang cute na batang lalaki at mataman siyang pinagmamasdan ng magkaharap sila. Tahimik lang ito at hawak ng yayang ipinakilala sa kanya ni Stephen na si Manang Delfa. Ito ang nag-aalaga sa batang 4 na taon. Ayaw lang nito sa probinsya kaya hindi ito isinasama ni Stephen sa asyenda pero madalas naman ito ang dalawin ng lalaki sa Maynila. Nakadama siya ng habag sa bata dahil maaga itong nawala ng inang tulad niya. Kaya sigurong malungkutin ito at mahiyain na tila hindi rin close sa ama kundi sa yaya lamang nito ni hindi nga lumapit sa kanila. Pero sumama naman ito ng kargahin ni Stephen patungo sa kanilang kwarto. Naririnig niyang paminsan-minsan ay nagtatanong sa ama ang bata at panay ang sulyap sa kanya. Siguro mas makakabuti kung isasama natin siya sa asyenda, deklara niya kay Stephen. Nakita niya kasing kahit papaano nabuhay ang loob ng bata kanina habang nilalaro ng ama ang anak. Mabilis nga lang itong napagod at hayo nakatulog na sa kwarto. No need. You know how busy I am. Hindi ko rin siya maaasikaso sa hasyenda. Hinaplos nito ang pisngi ng tulog na anak. Ako ang mag-aasikaso sa kanya, Stephen. Mabilis niyang tugon. Lumapit siya sa bata at hinawakan ang maliit itong kamay. Napatingin naman si Stephen sa gawin ng babae. Parang may mainit na bagay ang pumaloob sa puso niya sa sinabi at ginawa nito patungkol sa anak niya. Wala sa isip niya na hilingin sa isang babaeng mahalin or ituring na parang tunay na anak si Johan kahit na kay Allen. Kahit na kanino pang babae lalo na kay Jella, alam niya. Kaya niya ito pinakasalan dahil sobrang attractive nito sa kanya. Walang feelings, hindi niya ito mahal. At madali na lang para sa kanyang i-divorce ito. Kung magsawa na siya rito at may iba na naman siyang kababaliwang babae. Hindi rin naman itulugi dahil ngayon pa lang ibibigay niya na ang lahat kay Jella at sigurado naman niyang hindi magbubunga ang ginawa nila. But you are not my real mommy. Iyon ang naririnig ni Jella mula kay Johan madalas.
Kaya kahit gustuhin man niyang maging close sa bata ay ito mismo ang umiiwas sa kanya at mas gusto pa nito kay Yaya Delpha. Bagay na nauunawaan niya dahil ngayon lamang sila nagkita. Manang-mana ito sa ama sa pagiging suplado. Kahit na madalang magsalita ang bata, maramdaman mong may laman ang mga sinasabi nito. At dahil siya ang nangulat kay Stephen na isama ito sa asyenda, kaya kailangan niyang mapaamo si Johan sa kahit na anong paraan. Ayaw niya naman itong madaliin sa bagay na iyon ang bata. At dahil busy si Stephen, sila ang madalas maiwan sa mansyon. Johan, apo, kumakain ka ba ng isda? Tanong ng kanyang ama nang isama niya ito isang araw sa kanila upang huwag itong mainip sa mansyon. Wala si Totoy dahil nasa school kaya mabuti na lang din at napasyal sila. At saktong tanghalian iyon at kasalukuyan silang nasa hapagkainan. Anihan kasi ng mga prutas kaya alam niyang maghapon na naman ang ama nitong wala sa bahay. Kasama niya si Yaya Delpha at ang driver ni Stephen na siyang naghatid sa kanila. Sa sinabi ng ama ay nagtatanong ang mga matang sinulyapan siya. Itay, English dapat. Naririnig niya kasi iyon ng madalas na gamiting lengguwahe ng bata kapag kinakausap ng daddy nito. Aba may mga itinago naman ako ritong English pero kakaunti lang. Napakamot ang matanda sa ulo habang di mapigilang tumawa. Maging si Manang Delpha ay nangingiti sa sinabi ng kanyang ama. Kung ganon itay, gamitin nyo na. Pangungumbinsin niya. Napatikim pa muna ang kanyang ama nang balingan ang bata sa tabi ng yaya nito. Johan, apo, are you eat fish? Nakangiti hanggang sa nauwi sa tawanan nila ang simpleng lengguwaheng ginamit ng kanyang ama. Grade 3 lang kasi ang tinapos nito dahil sa hirap ng buhay daw noon. Pero tila naunawaan naman iyon ni Johan na ngumiti at tumango. Kalaunan pa nga ay tumatawa na ito at nahahawa sa kanyang ama. Napataas naman ang kilay niya dahil hindi niya akalaing mapapatawa ito ng kanyang ama. Natutuwa din siya sa unang pagkakataon ay narinig niya ang tawa ng bata. Sa katunayan ay pagkatapos nilang kumain ay nagtungo sa baba ang dalawa habang dinademo ng itay niya kung paano manghuli ng isda gamit lamang ang pamingwit. Kaya naman itong si Johan na curious at gustong sumama sa dagat. Nangako naman ang kanyang ama na isasama ito minsan sa pamimingwit lalo at may kalayuan ng dagat sa asyenda. Pag uwi nga nila ay kinuwento ni Johan kay Stephen ang nangyari sa buong maghapon nila. Hanggang sa makatulog ito, ay nakikiusap pa rin si Johan sa ama na payagang sumama sa dagat upang mangisda pero walang tugon mula kay Stephen. Jella, it's too dangerous. Hindi pwede. Mariing tanggi ni Stephen ang kausapin niyang pagbigyan ng anak kahit sa isang beses lang. Saglit lang kami doon, Stephen, saka naipangako na iyon ni itay kay Johan. Isa pa hindi naman tamang ikulong mo na lang lagi ang anak mo sa bahay. Mahina ang boses niya nang magsalita dahil ayaw niyang marinig ng bata sa kabilang silid ang pinag-uusapan nila at baka isipin pa nito nag-aaway silang dalawa. Pero naningkit ang mga mata ni Stephen sa galit. Are you questioning being my father with him? Galit ang tono ng lalaki. Stephen, hindi. Ang sinasabi ko lang. Enough, Jella. You have no idea how I want to raise him without his mother. Wala kang alam, so better shut up. Napasigaw na ito. Nasaktan si Jella sa sinabi ni Stephen. Oo nga naman, bakit ba niya pinipilit ang sariling tanggapin ni Johan bilang ina? Ganoon kahit si Stephen hindi siya makuhang tanggapin bilang asawa na hindi siya nito mahal. Tama ka, Stephen. Wala akong alam kaya nga pinipilit ko ang sarili kong mapalapit sa anak mo. Gusto kong tumayong ina niya dahil yun ang wala siya. Naiinis niya rin bulyaw rito. Aba hindi naman siya basta-basta na lang magpapatalo kay Stephen kung may katwiran din naman siya. Hindi porke pinapaliguan siya dito ng pera ay hahayaan na lang din siya ditong sigaw-sigawan. For what, ha? Johan will lost you one day and I don't want to hurt him. Alam mo kung anong kailangan ko sa'yo kaya kita pinakasalan kaya dapat kang lumugar. Don't assume that this marriage will be last dahil hindi mangyayari yun. Parang sinampal sa magkabilang pisngi si Jella sa mga sinabi ni Stephen. Tumagos kasi iyon hanggang buto niya. Ang sakit lang. Bakit niya ba hindi naisip iyon na katawan lang ang habol ni Stephen sa kanya? Mabuti na lang talaga at naipaalala sa kanya ni Stephen iyon kundi baka magising na lang siya sa isang araw na hinahanap-hanap niya ang mga haplos nito. At halik sa kanya ganoong wala naman palang ibig sabihin iyon. Naisip niya tuloy bakit may mga lalaking katawan lang ang habol sa babae.
Maganda naman siya, hindi nga lang pwedeng ipagmalaki sa mga kakilalang mayaman ni Stephen dahil wala siyang narating. Para siyang tuod na maghihintay na lang kung kailan siya pagsasawaan ni Stephen at iiwan. Hindi tuloy siya makatulog ng maayos sa gabing iyon dahil dinadamdam niya ang mga sinabi sa kanya ng asawa. Kaya naisipan na lang niyang bumangon at magtungo sa terrace upang magpahangin. Mula sa kanyang kinatatayuan ay tanaw niya ang nagkikislapang mga bituin sa kalangitan. Masarap ang simoy ng hangin. Naramdaman naman ni Stephen na wala ang asawa sa kanyang tabi kaya hinanap niya ito. Baka nasa kwarto ni Johan kaya tinungo niya iyon pero wala doon. Nang tunguhin niya ang terrace ay napangiti na siya nang makita ito sa madilim na parte ng bahay. Marahan siyang lumapit sa kanya ito niyakap. Stephen. Tawag nito sa kanyang pangalan. Di ka pa ba inaantok? Nagawa niyang itanong sa malambing na boses. Mauna ka nang matulog. Pagtataboy nito sa kanya. Tabihan mo ko. Hindi ako makatulog kapag di ka kayakap. Paglalambing niya, umikot ito at humarap sa kanya. Seryosong inaaninag siya sa dilim. Matagal na para bang may gustong sabihin pero walang nanula sa mga labi ng asawa. Kaya hinapit niya ito at siniil ng halik. Ang totoo, gustong tanongin ni Jella kung hanggang kailan siya mananatili sa tabi nito bilang kabayaran sa utang ng kanyang pamilya. Pero hindi niya maisatinig lalo na nang siilin siya ng nag-aalab na halik ni Stephen. Sa tuwing gagawin iyon ng lalaki sa kanya, napaparalisa ang buong katawan niya at nahahalinha ng pananabik ang kanyang emosyon. Gusto niyang pigilan ang sarili pero nahihibang siya sa lalaki at nagpaparaya bilang iyon naman talaga ang dapat. Wala siyang pagpipilian. Habang nasa kanya pa si Stephen ay gusto niya na lang sulitin. Hindi na nagpumilit pa si Jella na isama si Johan sa pangingisda ng ama dahil hindi niya kayang kontrahin ang lalaki sa desisyon nito. Si Stephen pa rin ang masusunod dahil ito ang ama. Pero kapag gustong dumalaw ni Johan sa itay niya ay pinagbibigyan naman ito ni Stephen. Naging malapit na rin ang bata sa kapatid niya si Totoy sa madalas nilang pagdalaw sa bahay. Lagi namang pumapayag si Stephen dalawin nila ang kanyang ama basta wag lamang silang magpapagabi. Maliban sa araw na iyon dahil pa-blessings ng ama sa bagong bahay nila. Ipinagawa kasi iyon ng kanyang asawa. Kaya naman ang dating barong-barong nilang tumutulo kapag malakas ang ulan ngayon ay maayos na. May 3 kwarto at tiles ang sahig. Sagot na rin ni Stephen ang pagpapaaral ni Totoy ng college kaya wala na silang alalahanin ng kanyang ama. Rich ka na talaga, girl. Sana all na lang talaga. Si Telda iyon na kanyang best friend. Kauuwi lang ng babae sa lugar nila dahil may trabaho ito sa Maynila bilang sales lady sa isang mall. Madalang na rin silang magkita simula nang lumawas ito at magtrabaho. Ngayon nga lang nalaman ng kaibigang ikinasal na siya. Nako Telda, kung alam mo lang. Naiiling siya habang may lumulukob na lungkot sa kanyang mata. Teka, hindi ka ba happy na nakapag-asawa ng isang Stephen Mortel? Mayaman, gwapo, ano pang kailangan mo? Okay, mayaman siya at gwapo. Pero di naman niya ako mahal. Malungkot niya itong tinignan matapos sabihin iyon. Ano? As in, itong pinakasalan mo, di ka mahal? Pero bakit? Ang weird. Ipinaliwanag naman niya sa kaibigan ang nangyari kung paano sila humantong ni Stephen sa kasal. Kung paano sila nagkaroon ng malaking utang kay Mr. Mortel, na siyang rason kung bakit naipit siya sa kasal nilang dalawa. Sad, pero baka naman matutunan ka din niyang mahalin katagalan. Umaasang saad ni Telda na ginanap ang palad niya na nakikisimpatya. Ikaw, kamusta? Ibinaling na lang niya sa iba ang topic, ayaw naman niyang marinig pa sila ng kanyang ama. Ako, heto. Kinikilig itong ipinakita ang palasingsingan dahil napapalamutian iyon ng mamahaling singsing. Ikakasal ka na? Galak niyang usal. Dati-rati naghahabulan lang sila ni Telda sa gilid ng dagat na pulos may sipon na wala pang kamuwang-muwang pero ngayon, ikakasal na rin ang kaibigan niya. Yes, friend. Nakabingwit ng gwapo, hindi mayaman katulad ng husband mo pero patay na patay naman sa akin at masipag. Mapakla siyang tumawa nang marinig ang katagang patay na patay. Sabay pa niyang naitanong sa sarili kung anong pakiramdam ng mahalin. Naputo lang ang usapan nila nang may sasakyang huminto sa tapat ng kanilang bahay. At dahil nasa maliit silang veranda ng bahay, tanaw niya si Stephen iyon. Ay,
Agad ngumiti sa kanya ang gwapong lalaki pagbaba ng sasakyan na ngayon ay papalapit sa kanya. Pasimple siyang hinalikan sa pisngi. Ipinakilala kaagad niya ito sa kaibigang si Telda. Nag-shake hands naman ang dalawa, saka pasimple siyang kinurot ni Telda sa tagiliran. Ang gwapo ha? Sabay bulong. Nginitian niya lang ang kaibigan. Ba't ka nga pala nandito? Habang ipinaglalagay ng pagkain sa plato si Stephen ay tanong niya sa lalaki. Susunduin ko kayo. Where's Johan? Iginala nito ang paningin sa loob ng veranda. Pero parang sinagot na rin ang tanong na iyon nang lumabas si Johan kasama ang itay niya. Daddy! Agad itong yumakap sa ama. I missed you. May pahabol pa ito bago humalik. Nginitian lang ito ni Stephen sa kaginulo ang buhok. Salamat naman Stephen at nakarating ka. Nakita mo naman, ang ganda na ng bahay namin. Hindi natutulog kapag umuulan. Natatawa ang kanyang ama. Wala pong anuman. Kung pwede po sana, wag na kanyang pumalaot, delikado. Ako na ang bahala sa lahat ng needs niyo. Tugon naman ni Stephen. Nako, mawawalan ako ng exercise nito. Don't worry, pwede kayong tumulong sa asyenda. Habang nag-uusap ang kanyang ama at asawa, inaya naman niya si Telda na hayaan na muna ang dalawa at pumasok na lang muna sila sa loob ng bahay upang makapag-usap about sa love life naman nito. Syempre, hindi siya papayag na hindi dadalo sa kasal ng kaibigan. Ibinigay naman ni Telda ang address nito sa Maynila at sa pinapasukan nitong mall, maging cellphone number kung sakaling mag-away sila ni Stephen sa Maynila ay madalaw niya ang kaibigan. Inabot pa sila ni Stephen ng 2 oras bago tuluyang umuwi. Pagdating ay dumiretso naman kaagad si Johan sa kwarto nito upang magpahinga kasama si Yaya Delpha. Thank you Stephen ha. Naglalambing niyang hinilot-hilot ang likod nito habang naghuhubad ng sapatos ang lalaki. Sinulyapan siya nito at nginitian. Alam ng asawa niya kung ano tinutukoy niya. You're always welcome my wife, but you have to pay me back whole night. Mapanudyo ang iting gumuhit sa mga labi nito matapos hubarin ang suot nitong sapatos at humarap sa kanya. At walang babalang binuhat siya at dinala sa banyo. Hindi na siya nakapagprotesta pa matapos itapat sa shower ang katawan niya kasabay ang paghapit nito sa kanyang bewang. Isa-isa nitong tinanggal ang sapin niya na halos hindi niya na namamalayan dahil sa nag-aalab nitong halik sa kanya. Mahihinang ungol na lang ang kanyang naririnig na nagmumula sa kanilang dalawa ang sumunod na tagpo. Lumipas pa ang mga araw at nasanay na siyang pagising nakikita niya ang mukha ng nakangiting asawa. Maliban doon ay sobrang napalapit na rin siya kay Johan. Ewan ba niya pero parang gusto na lang niyang isipin na pagmamay-ari niya si Stephen, iyong kanya lang at walang kahati. Ipinagluluto niya ng almusalang mag-ama at sabay-sabay silang kumakain ng masaya. Kapag wala siyang ginagawa ay sumasama sila ni Johan sa prutasan. Wala man siyang ginagawa doon, makasama at makita lang niya ang asawa ay sapat na. Dama niyang may nabago sa damdamin niya, ayaw niya lang aminin. Happy birthday, Johan! Koro ng lahat ng mga kabataang nasa loob ng bahay. Ika-5 selebrasyon ni Johan ang gabing iyon. Napapaligiran ito ng mga bata. Imbitado kasi ang lahat ng mga trabahador sa asyenda. Kasama ang mga anak nito at dumalo rin ang 2 pinsan ni Stephen. Si Martin at Noah, kapwa kasama ng mga ito ang kani-kanilang kasintahan na ipinakilala pa sa kanya. Sa unang pagkakataon ay humarap siya sa maraming tao bilang asawa ni Stephen. Mababait din naman ang mga pinsan nito at wala siyang narinig mula sa dalawa kundi papuri kahit na nagmula pa siya sa mahirap na pamilya. Kahit papano kasi sa gabing iyon ay nag-ayos siya at nagsuot ng magandang damit na binili sa kanya ni Stephen. Katunayan ay kanina pa sila magkausap ni Noah at nagbibiroan habang ang girlfriend naman nito ay kausap din ang mga kasamang bisita. Ganoon din si Stephen na nasa ibang table kasama ang ilang bisita. Pasulyap-sulyap lamang siya kay Johan na nakikipaglaro na ngayon sa mga iilang batang dumalo sa kaarawan nito. Masayang-masaya ang bata na tila ngayon lamang nagkakaroon ng mga kaibigan. May palaro sa party mamaya at mamimigay din ang lalaki ng mga regalo para sa mga bata. Pasado 8:00 ng gabi nang dumating si Allen kahit naman hindi ito invited. Patapos na nga ang party dahil tapos na ang kainan at palaro. Noong una, kapag nakikita niya si Allen, lalo na kapag dumidikit ito kay Stephen, ay nagsiselos siya dahil gusto niyang sa kanya lamang ang atensyon ng lalaki bilang asawa niya na ito. Pero pagkatapos ipamukha sa kanya ng lalaki na mag-asawa lamang sila sa papel at hindi niya ito pagmamay-ari ay binawasan niya na ang kalokohang nararamdaman
at inilagay ang sarili sa dapat niyang kalagyan. Wala siyang karapatang ma-inlove sa lalaking katawan niya lang ang habol. Dahil oras na maghiwalay sila, siya lamang ang mahihirapan. Pero hindi pa nga kaya siya na in love dito. Napasulyap sa kanya si Noah nang makitang agad lumapit si Allen kay Stephen. Yumakap at humalik sa labi na parabang walang taong nakapaligid at nakakita sa ginawa nito. Walang bago noon pa man alam niya nang hitad ang babae. Hindi ka nagseselos? Nasa tono ni Noah ang pagtataka. Ang totoo ay nasasaktan siya sa nangyari pero hindi kung paano ginantihan ang halik ni Stephen si Allen kundi para sa sarili. Hindi niya kasi maasiwang masaktan habang iniisip na harap-harapan siyang niloloko ng asawa. Hindi, bakit? Kunwari ay sumimsim siya ng alak. Mabuti pa noon kaya niya pang tumawa at alam niya kung paano maging masaya. Matapang siya pagdating sa ano pa mang bagay kahit pa makipagbugbugan siya sa daan ang kaso. Pagdating kay Stephen, mahina siya. Alam mo, pagpasensyahan mo na yung pinsan namin, medyo playboy. Nasa tono nito ang pagbibiro. Ano nga palang nangyari sa ina ni Johan? Pag-iiba na lang niya ng usapan. Nako, medyo personal pero bilang asawa ka na ni Stephen ay sasabihin ko na. Iniwan siya ni Criselda at sumama sa ibang lalaki. Hindi na nito binalikan si Johan. Simula noon ayaw nang magmahal ni Stephen. Itinuring na nga niyang patay si Criselda dahil labis siyang nasaktan. Pero salamat naman at dumating ka sa buhay niya. May nagmamahal na sa pinsan ko. Sana Jella hindi ka magbago. Nakikiusap ito. Napakorap siya na sinulyapan sina Stephen at Allen na nakipag-usap sa ibang mga bisita. Nakaakbay ngayon si Stephen kay Allen habang masayang nakikipagtawanan. Napabuntong hininga na lang siya. Kaya ba nito ginagawa ang bagay na iyon dahil galit ito kay Criselda? Paano sila ni Allen na nasasaktan nito? Na umaasa sa lalaki na balang araw isa sa kanila ang mamahalin ng lalaki. Matapos ang party ay dinala kaagad sa kwarto ni Allen si Stephen pero sinundan niya ang dalawa. Lasing na kasi ang asawa. Ako na ang bahala sa asawa ko. Madiin ang boses niya at pahablot na inagaw ang lalaki dahil kanina pa magkasama ang dalawa habang nagmamaktol siya sa tabi. Nginisihan siya ng babae. Sino ka ba sa akala mo ha, Jella? Hindi niya na ito pinatulan, pareho lang naman silang naghahabol sa isang lalaking hindi sila magawang mahalin. Dinala niya sa kwarto nilang mag-asawa ang hindi makagulapay na lalaki pero nabitiwan niya ito nang bigla na lang siyang sabunutan ni Allen at sampalin. Nagdilim bigla ang kanyang paningin bago na ikuyom ang isang kamao. Walang pasabing nagpakawala ng suntok at sapol ang babae sa mukha. Siguro dahil sa galit na naipon niya sa dibdib para kay Allen at kay Stephen ay naibuhos niya ang lahat ng lakad niya sa suntok na iyon. Tulog ang babae matapos matumba. Nang maisampa ni Stephen sa kama, nag-iwan siya ng sulat na nakikipaghiwalay na siya rito saka umalis. Isang buwan simula nang umalis si Jella sa mansyon ay makikitang nagmumukmok si Stephen. Noong una, binaliwala niya lamang ang pag-alis ng asawa dahil inakala niya nagbibiro lang ito at di siya matitiis na babalik sa kanya. Pero habang tumatagal ay hindi na siya natutuwa dahil hinahanap-hanap niya ang asawa. Talagang hinahamon siya nito at gusto makipagmatigasan sa kanya. Akala ba nito, susuyuin niya ang babae para lang balikan siya pwes. Nagkakamali ang babaeng iyon. Isa siyang mortel, kaya niyang bumili ng iba't ibang babae na madadala niya sa kama. Tila nag-inat ang kinauupuan niya at bumababit-bet ang susi na sasakyan. Nadatnan pa niya ang anak na nasa sala, agad siyang sinalubong at nagmamakaawang dalhin kay Jella. Ito na nga ba ang sinasabi niyang darating ang araw na hahanapin ni Johan ang babae. Kaya nangako siyang ibabalik si Jella sa kanila upang matuwalang ang anak. Pagdating sa bahay ni na Jella ay sinalubong kaagad siya ng ama nito at wala doon ang kanyang asawa. Ni hindi man lang ito nagpaalam sa ama. Wisit, bakit mo ba ito ginagawa, Jella? Naiinis niyang bulong na hindi alam kung saan hahanapin ang asawa. Nag-away ba kayo ng anak ko, Stephen? Nag-aalalang tanong ng ama nito. Not exactly, away itay. Nagtampo siguro sa akin. Sabi na lang niya. Wala siyang natatanda ang pinag-awayan nila ni Jella bago ito umalis. Basta pagising niya after ng party ni Johan, kinabukasan ay katabi niya na sa kama si Allen na marahil eto ang dahilan dahil nag-iwan ito ng sulat at nakikipaghiwalay. Which means nagseselos ang asawa niya kay Allen. Pero hindi niya iyon masabi sa ama ng asawa. Naku Stephen, hindi marunong magtampo ang anak ko. Pero kung sakali mang nagtatampo nga siya, isa lang ang pwede mong gawin sa kanya para mawala ang tampo niya. Nandidilat at nakangiti ang matanda.
Ano po, tay? Bigla naman siyang nagka-interes malaman. Haranahin mo siya. Naroon pa rin ang ngiti nito sa mga labi. Lumipas ang 2 oras na hindi alam ni Stephen ang gagawin. Nakaupo na siya sa loob ng kanyang kotse at hawak niya ang address kung saan pwedeng puntahan ang kaibigan ni Jella na si Tilda. Maaaring doon daw ito nagpalipas ng tampo sa kanya ayon sa ama ng asawa. Hindi na lang niya sinabing 1 month ang wala si Jella at napakatagal na nitong nagtatampo, natural pa ba iyon? At alam niyang hindi iyon basta tampo lang, kundi galit ito sa kanya. At para malinawan ang lahat, lulunokin niya ang pride upang makausap lamang ito. Si Johan na lang ang idadahilan niya para balikan siya ni Jella, samantalang si Jella naman ay kasalukuyan nang nagtatrabaho sa mall na pinagtatrabahuan ni Tilda. Magkasama din sila sa apartment na tinitirhan nito. Doon siya tumakbo noong gabing naglayas siya at tinanggap siya ng kaibigan at tinulungan ding makapasok sa pinapasukan nito. Malungkot mawali sa kanya si Johan at Stephen pero mas okay na iyon kaysa patuloy siyang masaktan. Hoy friend, si Stephen nasa baba. Kinalabit siya ni Tilda habang tahimik siyang nagpapahinga sa kanyang silid. Nakakapagod din kasing maging sales lady dahil maghapong nakatayo. Katunayan ay magaang paa niyang hindi sanay sa mataas na tako. Wala akong kilalang Stephen. Irap niya kahit na bigla siyang na-excite sa kagustuhang makita ang asawa. At ang nakakaloka, nahanap kaagad siya nito. Sa bagay walang imposible sa isang mortel. Ginagamit nito ang kapangyarihan sa pera. Gaga, puntahan mo na kaya? Sige ka, baka ibang girl ang lumapit doon. Pagbibiro ni Tilda habang nakangisi. Sa halip na sagutin ang sinabi ng kaibigan ay nagtalokbong naman siya ng kumot upang hindi na marinig ang sasabihin nito. Bibigyan niya ng leksyon si Stephen. Gusto niyang maramdaman nito ang sakit na dinulot nito sa kanya sa harap-harapang pambababae. Wala namang nagawa si Tilda kundi bumaba at sabihin kay Stephen na ayaw itong kausapin ng kaibigan. Naikuyom naman ni Stephen ang kamao sa sinabi ni Tilda. Gusto niyang pasukin sa loob si Jella at kalad ka rin palabas. Maisama niya lang pabalik sa asyenda kundi nag-aalangan siya sa kaibigan nitong si Tilda. Alam niyang maling pilitin ng babae. Walang imek na umalis pero kinabukasan, mula sa pinapasukan nitong mall ay natagpuan niya ang sariling nag-aabang sa asawa. Bagaman nagiging obsessed na siya, kakasundo dito ay wala siyang pakialam. Bakit niya ba ito ginagawa? Nagtagis pa ang bagang niya nang makitang may kasabay lumabas na lalaki si Jella habang masayang nag-uusap ang dalawa. Nakikipaglandian ito sa iba ganoong may asawa na ito. Akala mo kung umasta dalaga pa. Nahigit niya ang hawak na manibela bago naisipang bumaba na sasakyan at lumapit sa dalawa. Nakapaloob sa bulsa ang nakakuyom niyang kamao at baka hindi niya matansya ang lalaking kasama nito at mabigwasan niya. Jella. Tawag niya sa babae upang mapalingon ang dalawa. Nag-iba ang timpla ng mukha nito na makita siya at halatang hindi natuwa. Anong ginagawa mo dito, Mr. Mortel? Mataray nitong tanong sa kanya sa malamig na tono. Jella, mauna na ako. Umiwas ang lalaking kausap nito at agad umalis nang makita ang madilim niyang anyo. Mabuti naman dahil baka hindi siya makapagtimpi. Pinasadahan niya ng tingin ng asawa. Mula sa maamon nitong mukha pababa sa balingkinitan nitong katawan hanggang sa nababalutan ng kulay itim na sapatos nitong paa. God, I really miss this woman. Bulong ng utak niya habang naglalakbay na muli ang mata niya pabalik sa mukha nito at sa mga sandaling iyon, nagtama ang paningin nila. Kung wala kang sasabihin, aalis na ako. Tumalikod ito pero naging maagap siya upang yakapin ang babae. Mag-usap tayo, Jella. Wala akong kasalanan sa'yo. Bigla ka nalang umalis. Naputol ang sasabihin niya nang itulak siya nito kasabay ng paglagapak ng pisngi niya. Sinampalang naman siya ng babae. Shit! What that for? Napamura siya ng malakas sa di inaasahang gagawin sa kanya ng babae. Ang bilis talaga ng kamay nito at sa public place pa talaga ginawa iyon sa kanya. Sa galit ay binuhat niya ito na parang sako at isinampa sa kanyang balikan. Tanging impit na hiyaw na lang ang narinig niya habang dinadala ito sa nakaparada niyang kotse. At para hindi na ito makapanakit ay itinali niya ng panyo ang kamay nito. Gusto lang naman niyang linawin ang lahat kung bakit ito biglang umalis nang walang paalam sa kanya. Dinala niya ito sa tahimik na lugar upang makapag-usap sila. Now tell me, why did you do this to me? Naiinis ang tono niya nang magtanong sa babae. Saglit niya itong kinalaga ng tali sa kamay. Hindi natural sa kanya maghabol sa isang babae pero aaminin niya, kailangan niya si Jella sa buhay niya.
Namimiss niya ito at gusto niyang makasama. Alin? Yung pagsampal ko sa'yo or sa pag-alis ko ng walang paalam? Sarkastikong tanong niya. Both. Tipid niyang tugon. Sige, sinampal kita baka sakali lang malaman mo kung anong mali mo, Stephen. Napakamanhid mo lang naman kasi. Naiinis si Jella. What? Hindi maunawaan ni Stephen ang tinutukoy ng asawa sa sinasabi nitong pagiging manhid niya. Ayoko na, Stephen. Total, iiwan mo rin naman ako katagalan kaya inuunahan na kita. Maghanap ka na lang ng ibang babaeng pakakasalan mo at gagamitin mo sa kama. Total, kaya mo namang kunin ang lahat. Kalaunan ay nasabi nito. Nangalit ang anyo niyang tumingin dito. Ganun lang kadali, Jella. Ako ang masusunod dito kung hanggang kailan ko gusto at wala kang choice. Naiintindihan mo? Naniningkit ang mga mata niya sa galit na tumingin dito. At wala ka rin magagawa kung ayoko na. Magtatrabaho ako para mabayaran ang utang ko sa'yo. Pero tama na ang panggagamit mo sa akin dahil hindi ako isang bagay na pwede mo nalang paglaruan. Mas galit nitong Saad habang nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Napatigil siya sa sinabi nito. Ganun ba talaga siya kasama sa babaeng nasa harapan niya? Hindi kita basta lang ginamit, Jella. Pinakasalan kita at ibinigay ang lahat sa'yo. What else do you want just to stay next to me? Tell me. Nawala ang mabalasak na reaksyon sa mga mata niya at ngayon ay nahalinhan iyon ang pagmamakaawa. Dama niyang kailangan niyang gawin iyon sa babae para ba hindi niya matanggap na nawala ito sa kanya. Sorry, Stephen, pero nakapagdesisyon na ako. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Final na sagot ni Jella. Nag-ipon pa siya ng lakas ng loob kahit na para sa kanya mabigat ding desisyon iyon. Mas mabuting ngayon siya masaktan kung saan alam niyang kaya niya pang mawala ito sa buhay niya. Sinikap niyang talikuran si Stephen pero hindi siya nagtagumpay dahil pinigilan siya nito sa braso. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Jella? Naiinis na naman ang tono ng lalaki pero parang nasasaktan ang nakabalatay nito sa mga mata. Nag-ipon pa muna ng lakas si Jella bago nagsalita. Dahil mahal na kita, Stephen. Dahil nasasaktan ako sa ginagawa mo sa akin kapag kasama mo si Allen. Kaya please lang, pabayaan mo na ako. Galit niyang sigaw sa lalaki na pinilit maging matatag ang boses niya pero kusang nabasag iyon. Napatulala naman ang lalaki habang nakatingin sa kanya kaya sinamantala niyang bawiin ang braso saka umalis na sa harapan nito. Sakay ng taxi na umuwi siya ng tinutuluyang apartment. Kung bakit kalaunan ay napangiti si Stephen sa sinabi ni Jella na mahal siya ng asawa. Biglang naging colorful ang paligid niya. Mahal siya ni Jella, tama ang narinig niya. Kaya ito nagsiselos kay Allen. Kaya pala iba ang pag-aasikaso nito sa kanya at sa kanyang anak. At hindi niya hahayaang mawala na lang basta ng ganoon ang babaeng totoong nagmahal sa kanila. Ibabalik niya ito sa asyenda. Masigla siyang bumalik sa kanyang kotse at pakanta-kanta pa dahil kailangan niyang mag-practice para sa panghaharana sa kanyang asawa. Kung iyon ang tanging paraan para maibalik sa kanyang asawa, gagawin niya. Ang kaso, hindi niya gusto ang timbre ng kanyang boses. Wala siyang talent sa kanta pero susubukan niyang mag-voice lesson. Isang linggo na ang lumipas, walang Stephen na nagbalik sa kanya para suyuin siya. Tahimik at nagmumukmok sa kanyang silid si Jella sa gabing iyon. Ang bigat ng pakiramdam niya, nahihirapan siyang mag-move on. Napabuntong hininga siya habang palabas ng kanyang kwarto. Lalo yata siyang nalulungkot dahil mag-isa lamang siya sa apartment dahil may date si Telda at ang boyfriend dito. Nagbukas siya ng TV pero kalaunan ay nakadama siya ng antok. Napagpasya na lang niyang patayin iyon saka bumalik sa kanyang silid. Nang biglang may kumatok. Napakunot-noo pa siya nang maisip na ang aga naman yatang umuwi ni Telda. Pero si Stephen ang tumambad sa harapan niya nang pagbuksan ng pinto. May dala itong bulaklak habang nakangiti sa kanya dahilan para lumukso ang kanyang puso. Pero hindi siya dapat magpapadala sa bugso ng damdamin kundi sa muli ay masasaktan na naman siya. Pagsasarha na sana niya ito ng pintuan nang biglang kumanta ang asawa ng isang lumang kantang pinasikat ni Lionel Richie, The Only One. Hindi niya alam kung bakit nabato siyang nakatitig sa asawa habang kumakanta ito kahit na basag ang boses ni Stephen. Sobrang nag-effort ito. Manhid na lang yata siya kung hindi siya tatablan sa pasweet ni Stephen. Hindi naman kasi niya akalaing kaya nitong gawin ang isang bagay na iyon. Basta na lang siyang naluha ng kabigi nito matapos kumanta.
I realize now how much I need you, Jella. And maybe I also love you. Ang akala ko kailangan lang kita noong una pero sa tagal na wala ka sa tabi ko. Saka ko lang na-realize na mahal din kita. Pagtatapat ni Stephen sa kanya kaya lalo siyang napaiyak. Walang kasing sayang, marinig mo na sa lalaking mahal na mahal din siya nito. Na dati ay pangarap niya lang. Stephen, mahal kita, mahal na mahal. Habang yumayakap ay saad niya. Matagal sila sa ganoong ayos bago siya pinatahan ni Stephen ng isang halik. Yun lang at nagkabalikan na silang mag-asawa dahil kinabukasan lang ay kasama na siyang bumalik ni Stephen sa hasyenda na naniniwala siyang mahal siya nito at sapat na iyon para mapatawad niya ang asawa. Si Telda na lang ang nag-abot ng kanyang resignation letter sa kanyang pinapasukan. Mommy, please, don't leave us again. Umiiyak na nakikiusap si Johan sa kanya pagdating nila ng hasyenda. Mahigpit siya nitong yakap na tila namimiss siya ng sobra at aaminin niya. Namiss niya rin ang batang itinuturing niyang parang tunay niyang anak. Nangako din siyang hindi na ito iiwan kahit kailan. Simula noon ay naging masaya na ang pagsasama nila ni Stephen. Hindi na nagpakita pang muli si Allen matapos niyang patulugin sa suntok. Natakot na siguro itong bumalik, alam naman kasi ni Allen na kaya niyang durugin ang maganda nitong mukha. Lumipas pa ang 2 taon ay nagsilang siya ng sariling anak nila ni Stephen, kaya naman lalo pang pinagtibay ang kanilang pagsasama. Masayang masaya din si Johan sa pagkakaroon nito ng kapatid.